Binibisita namin si Oma dito sa hospital sa Plettenberg. Ito. Maliit lang tong hospital namin kumpara doon sa Lodinscheid. Yun talaga ang pinakamalaking. Bist du da oben drüber? Das ist der OP-Bereich. Ah, oben eh. Ja, Diyan na yung operasyon daw. Schatz, erklär mal kila da. Diese. You don't know what this? Ja. For helipad? For helicopter. Yeah. Diyan ano, mag-ano ang helicopter, emergency. Kaya meron yung mga pasyente na sinasakay sa helicopter dyan. Dyan ano. Dyan mag-landing daw. Extra yan sa helicopter. Na-try na namor kila na abot ang helicopter. Ang hina lagi. Padaplin ko na. Bawal magpadool. Pwede mo pa doon. Yan na siya. Malot ang helicopter. Tapos dito ang ambulansya dyan. Ang emergency. Maliit lang tong Plettenberg pero may hospital naman kami. Dito din pinanganak si Martin sa hospital na to. Pero ngayon hindi na. Wala nang paanakan. Mga ano na lang to pang operasyon. Accident. Martin. Tugnaw eh. Wala akong jacket talaga. No. May pusa oh. Mahalon to na earring. Mahalon to. Ang earring na dagan. Ano yung ba na pusa ba? Yung mahalin, mamahal. Kita man ako. Hello po sa inyo lahat. May sakit man ang ating prinsesa. Oy, inubuman siya at may lagnat kanina. Wie viel ist deine Fieber für Wie hoch war das? Fast 39. 39. Yung fever ni Fiona. So, nakainom na siya ng gamot kaya medyo okay yan siya. Uso kasi Und du musst, denke ich, noch Fieber messen. Ja, müssen wir gleich. Guys, yan po yung ano niya. Yung sabaw. Nilutuan siya ng papa niya ng sabaw. Pero prutas, kumain na yan siya na ubos niya. Yan po. Mahilig talaga yun siya ng prutas. Kawawa naman. Ay, ang ganda pa naman ng anakis ko. Uy, kinuo ko. Kawawa naman. Postin man siya. Tapos isuhays. Nabi ko sa kanya na akit. Mainit. Pinakain ng papa niya. Tuwa ng sabaw. Buti na pitit, baby. Nandito ako ngayon kay Rafaela dahil kakain. Nagluto daw siya ng manok. Pang ano talaga niya yung manok niya. Pangyabang na talaga yung manok niya ba. Yung garden nila ni-renovate kasi ito siya kaya ganyan ang itsura. Oh, namulaklak na oh. Siya, das ist giftig, ne? Die Blumen. Muss kila sa lagi nicht anpassen. Ano yan siya? Poison yan siya na bulaklak. Hindi yan pwede hawakan. Dito lang siya. Nandyan sa sopa nila. Oh. Natulog ata ito siya. Dito yan sa kanila. Oh. Malapit sila sa train station. Kaya, nadumaan yung train. Oh. Kaya pag ano, maingay. Marinig mo talaga yung train dito. Yes? Nurse Tobias? Ay, wala pa si ano, Toby. Nagtrabaho pa si Tobias. Nag-work pa. Wala, wow. Sana onot lagi ni. Ay, kaya butang na? 1 euro na sa click. Ang itlog na. Nari dito yung kaon sa busog ta. Pagkuwang ko yung pagkaon ko mo. Pagparan mo mga ito. Martin lang na ito. Abli na nadaan kay. Ano na lang niluto? Dito kami kakain kaya nang gaya siya kawain ng manok. Tapos ang manok, isa ano lang, isang Customer na to. parang sakto lang kay Martin. Hindi man pwede yan. Kainin ko na lang itong chicharon. Lagay pares sa kanin. At nagluto na lang siya ng corned beef. Yan na lang yung kakainin ko. Ito. Hindi pa naman ako kumain sa bahay namin. Kagabi pa rin siya nagsabi na nagluto siya ng manok. Oh. Sakto lang kay Martin. Kung hatiin ko po yan, hindi mabusog. Magmahay yan Martin. Kagabi pa ni Martin. Sana hindi na ako sumama. Joke lang. Ano yung chicharo, no? Part niya sa kanin. Ah, eat that. Huh?
Lamo si Raquela eh. Nakaluto tuloy ng ano, corned beef. Kamay naman na, sobra naman na sa kuan. Chicharon, partner ng kanin. Nakita ko to kay Libian, kumakain din siya ng kanin na partner niyang chicharon. Sa mga nanonood kay Libian, alam niyo. Alam ko nakita niyo yun. Si Martin, hindi kumakain ng chicharon dahil ano to, baboy. Na ano yung mukha niya, ganyan yung mukha niya. Basta baboy, ano Martin. Allergy. Selbst wenn ich Baboy essen würde, würde ich das Zeug nicht essen. Lecker, hallo. Und das ist Heart Attack including. Ayun niya. Heart attack daw. Dumitas na sinilintag. Nee, gibt's das nie. Bakit na gusto ko talin? Ich hab das früher habe ich sowas auch mal gegessen, aber sonst nie. Argentina corned beef. Mas masarap ang Argentina kaysa sa... So, ito usap kila itong hidala ninyo? 555, no? Holiday? Ay, holiday corned beef. Ang holiday kaya ano man siya, matamis. Pure food na lang. Masarap ang pure food sa at yun to. Mahal ako Argentina, bro. Mahal daw, sabi nila kaya lang. Ito? Ja. Tagay ko siya. Anong pa? Kanang kontra? Tissue. Yan si Martin. Hello, Martin! Yan, napakit di ko guwad kila. May binili pala ako na ano, daing. Kalo din siya. Nars. Katong nars na ano ba? Kung kailan mo gipuan eh. Daing siya na. Masal ko ito. Kita na ko ni mo niya. Ipicturan ko na ko. Isa na ko ang buwan. Kanang nipis ba ka nang walang bukog. Walang buto-buto. Gwapo ni Martin eh. Panagsaon lagi ni gunaw nga. Ich gebe mir Glasses, ne? Caption. Na, Inumin mo na. wo sind deine Glasses? Ich weiß es nicht. Inumin ko muna tong kape bago kami uuwi. Pupunta pala kay Uma. Somewhere in Arab country now. Huh? What? Somewhere in Arab country now. Yan ang uli gamot ni Kuano. Ni Maritz. Kala ko talaga, ano to ba, tabliya? Taksi na siya na tabliya. Magtatagal yung pabligalos. Kalimutan yun ako lagi. Kasi ang game, spiel, ne? Quälte weg. Kala ko talaga tabliya. Pagpasok ko ba? Kala ko tabliya. Ano pala? 50 Stück. Und was wächst daraus? Games pala. Spiel, ne? Was? Ein Spiel? Nein. Pflanz. Ay! Para pala yan sa ano, sa bulaklak. Kala ko Seeds. seeds pala yan. This is sunflower. Sunflower? Ay. Wa siya ka ng Ich kann nicht erkennen. kanang Hindi yuta pala- ba? Di pala sunflower. Tapos grabe for... Yan, tapos na kaming magbisita kay Uma. Nandito kami ulit sa hospital. Ikukwento ko po sa inyo kung ano ng balita, anong update kay Uma. Basta meron siyang infection. Buti na lang talaga na dinala agad siya sa hospital. Yeah? Wir haben noch die Kartons im Auto. Oder? Welche Karton? Hey, bring mir das besser als... Nee, wie viel Uhr jetzt haben wir jetzt? Mayroon pala kaming basura, tatapon, karton at mga mga glass ba. Tapon namin ni Martin. At mag-grocery din kami, punta kami sa Rive, bukas pupunta kami ng Belgium. Hindi pa pala uwi si Uma bukas kaya. Ayan si Philip, nagpagupit na po yan siya. Tingnan po ninyo, gwapo naman ang anak ko. Tingnan po ninyo, nagpagupit na sa wakas. Pero dapat kasi ginaganyan yung buhok niya ginaganyan ba? Teka, mabiti bebe. Teka, mabebe. Oh, ang gwapo naman. Oy, arte lang. Si Philip, stricto po yan siya. Nagagalit po yan siya pag ano ba. Lalo na pag binibero. Ay, ang gwapo naman ang anak ko. Binata na talaga. Ay, so just colored. Hello po. Ngayon po, meron po akong comment na sasagutin. Hindi ko lang matanggap o hindi
Hindi ko maiwasan na hindi mag-comment sa kanya. Pero nag-reply na ako sa comment niya doon sa ating YouTube. Ang upload natin kahapon. Sabi kasi niya, ito ang sabi niya. Si Ma'am Arlene Bernardo ang nag-comment dito. Hindi ko lang nagustuhan yung comment niya kasi sa una niyang sinabi. Itong sabi niya. Sa dami ng sinasabi mo kung ano-ano, parang gusto mo na siyang mawala. Stop saying negative at sino makakain ng tinapay sa ganyang kalagayan. Ito, una kong sagutin. Una po sa lahat, ma'am, hindi ko po yan gugustuin na may mangyari sa mother-in-law ko. Dahil po, alam ko po kung ano mangyayari sa asawa ko. Malulungkot po siya, madepress po siya. At hindi ko po kaya na gano'n na mangyari sa asawa ko. At hindi nyo po alam kung paano po ako magdasal sa kalusugan ng aking mother-in-law. Kaya wag na wag po ninyong sabihin sa akin ang ganyan. Dahil hindi nyo po nakikita, ilang minuto lang yung pinapakita ko sa inyo o kinikwento sa inyo. Hindi nyo po makita kung gaano ako magpanik or ma-nervous kung may mangyari sa mother-in-law ko dito sa bahay na wala si Martin. Yung time na masama yung pakiramdam niya, kailangan niya dalhin sa hospital. Hindi nyo po alam kung paano ako mag-panic or Tapos sasabihin po nyo sa akin na parang gustuhin ko na mawala siya. Huwag na wag po nyo yung sabihin sa akin yan dahil never ko po yung wish or ginugustuhin na mawala siya. Dahil alam ko po kung ano mangyayari sa aking mga anak, sa aking asawa, kung gaano sila malungkot. Kaya hindi ko lang maitanggap po tong comment ninyo. At sabi niyo po sa akin, sino makakain ng tinapay sa ganyang kalagayan? Kahit nga po sa hospital, binibigyan siya ng tinapay. At una po sa lahat, nung time na yun, nung Merkulis ng umaga, yung almusal na binigay ko sa kanya, hindi pa masyadong masama yung pakiramdam niya tulad nung gabi na. Dahil kasi nung time na yun nung umaga, hindi pa siya nilagnat. Kasi kapag nilagnat na siya nung time na yun, hindi na siya makakatayo. Sa gabi na siya nilagnat kasi doon na nagsimula talaga yung grabe yung naramdaman ni Uma. At saka po ilang beses na rin po yan si Uma na masama yung pakiramdam niya, kumakain naman po siya. Doon na po talaga ako nagtaka bakit hindi na siya kumakain. Yun pala ay nilalagnat na siya sa hapon at sa hapon na nag-start. Nilalagnat na pala siya. Kasi hindi ko din tiningnan yung lagnat niya. Hindi ko din chinek yung lagnat kung nilagnat pa siya nung umaga, nung almusal. Kasi nung paghawak ko sa kanya, hindi naman siya malamig, hindi naman siya mainit. Kaya po, ilang beses na po yan siya na masama yung pakiramdam niya, kumakain naman po siya. Kaya yun, binibigyan ko siya ng tinapay kung ano yung kinakain niya araw-araw, yun din yung binigay ko. Sabi kasi niya, na sino makakain ng tinapay sa ganyang kalagayan. Sa gabi na po kasi yung nag-start yung pakiramdam niya, na hindi niya talaga kayang kumain, wala siyang gana, hindi daw masarap, hindi uminom ng tubig. Hindi ko din in-expect na si Uma dadalhin sa hospital nung araw na yun. Tapos sabi pa niya, sa tagal mo na siyang alaga, di mo alam dapat mong gawin, ikaw kaya pakainin ng tinapay at walang sabaw. Si Uma po, pag nilagnat yan siya, kahit ano pang ibigay, hindi yan kakain. Hindi yan kakain, ma'am. Kasi sa tagal ko po ng alaga sa kanya, alam ko na po talaga kung ano ang gawin ko. Kilala ko po yung mother-in-law ko. Nung time na yun kasi, nung araw na yun na nagsimula lahat, hindi pa kasi siya nilagnat noon. Hapon na nung simula yung lagnat noon, hindi ko malaman kung hindi ako pumasok sa kwarto niya. Kasi hinayaan namin siya nung tanghali, mga alauna, nung binala namin. Hinayaan lang muna namin siya mag-relax, matulog. Kasi hindi naman alam ko baka hindi siya natulog ba. Kasi minsan hindi siya natulog ng madaling araw, nood na ng TV. Magalit naman kasi pag i-off mo yung TV niya. Nainis daw siya sa akin. Nainis ako sa standa mo yan. Hindi mo alam dapat ipikain. Ito lang isipin mo. Ilagay mo sarili mo sa kalagayan niya. Maisip mo kung anong dapat mong kainin kapag ganyan. Tumaas na yung mata ko. Grabe ito si Madam. Parang hindi. Pasensya na po kayo ha. Hindi pa ako tumawa dahil sa kalagayan ng mother-in-law ko. Tumawa po ako dahil sa comment po niya na hindi niya parang hindi niya pinag-isipan bago siya mag-comment. Hindi naman niya nakikita 24 hours kung anong ginagawa ko dito sa bahay, di ba? Anong ginagawa ko kay Uma. Hindi niya alam. At sabi pa niya na nainis siya sa akin. Tapat daw sabaw at lugaw lang ipakain sa ganyang para lumakas yung katawan ni Uma. Nilagnat nga po siya sa gabi, kaayaw niya po niyang kumain, kahit ano pang ibigay, hindi yan kakain, ma'am. Nung araw na yun, nung nagsimula yan, okay pa yung pakiramdam niya, tumawa pa siya, nag-usap pa kami, nagkwentuhan pa kami. At saka yung mga sinasabi niyang mga
sinasabi ko, nakwento ko yung mga pangalan ng mga kapatid niya, yung mga kamag-anak niya na nawala na, yung patay na ba, hinahanap niya, kinukwento niya sa akin. Kasi po, yung sakit na dementia, minsan naalala kasi niya nung nangyari noon. Minsan ang nangyari na bago pa lang, hindi na nila maalala. Minsan ang nangyayari noon, mga kapamilya niya, ganyan, naalala niya. Ganyan po yung napansin ko kay Uma. At hindi lang po yan ngayon niya sinasabi sa akin, matagal na niya sinasabi na hanap yung mga kapatid niya, mga ganyan. Matagal na po yan. Hindi lang ngayon na dahil nagkasakit siya, tagal na po. Kaya nga nagagalit siya dahil nawala yung photo album daw, na matagal niyang hinahanap sa akin kasi hindi ko maibigay sa kanya. Hindi ko din kasi alam kung nasaan. Yung nakita ko dito sa kwarto ng pusa nang binigay ko sa kanya yun. Naalala na naman niya yung mga pangalan, mga ganyan. Hinahanap na naman niya yung sinikwento na naman niya sa akin kung anong kinamatay ng kanyang mama, yung kinamatay ng papa niya, ganyan yung sinasabi sa akin. Naalala niya kasi nakita niya yung mga picture ng kapatid niya ba. Yan yung kinukwento niya sa akin. At ganyan po si Uma, pag may naramdaman yan siya, lalo na pag nilagnat, lalo na pag masama na talaga yung pakiramdam niya, lalo na pag may lagnat talaga, yun talaga yung malala na si Uma kasi hindi ka siya kakain, wala siyang lakas, kaya nag-alala na ako nung hapon. Kaya sabi ko na kay Martin, kung pwede tumawag na siya ng doktor, papuntahin dito, kasi nga inuubo, tas ang sipon, tulo-tulo ngayong sipon ba. Pinipilit ko po siyang pakainin nung time na yun, kasi wala nga po nga siyang kinain sa almusal at sa tanghalian. Alam ko kasi yan si Uma, pag hindi yan siya kumakain sa isang araw lang, as in, bagsak yung katawan niya, baka may mangyayari pa dito sa bahay sa kanya. Tumawag na kami ng doktor. Tapos sabi naman ng doktor, ang lahat daw ng symptoms na sinabi ni Martin, hindi daw magandang sign, lalo nagbagong opera. Kaya po, tawag na daw kami ng ambulansya. Kaya tumawag din kami ng ambulansya. At tama lang talaga na tumawag na kami ng ambulansya dahil meron na palang infection si Uma sa kanyang, para siyang UTI. May UTI infection siya at saka bronchitis. Meron siyang bronchitis din. Buti na lang na dinala namin agad para hindi siya maging pneumonia, di ba? Pag hindi may nagamot yung bronchitis, maging lungs infection man yan, di ba? Pag pneumonia. Lalala, Buti na lang talaga na tumawag kami kasi pag may lagnat, di ba, hindi naman talaga magandang sign yung lagnat. Lalo na si Uma kasi hindi yan siya lagnatin. Last niya nilagnat noong nagka-infection din siya sa baga niya. Yun yung last. Tagal-tagal na yun, ilang taon na yun. Tapos ngayon ulit, kaya hindi yan siya lagnatin. Pag once ka nilagnat yan siya, maalarma ka talaga dahil hindi man normal na mangyari yan sa kanya. Kaya yun po, na alarma kami, kaya tumawag kami ng ambulansya. Buti nandun na siya at naagapan agad, nakainom agad ng antibiotic. Nakainom na siya. Yun nga lang, walang lakas. Kasi nga, sinabayan din ng trangkaso, sinipon, inubo. Diba, pag sinipon tayo at inubo, walang lasa yung natin, pinakain natin, walang lasa, hindi masarap. Ganyan po naramdaman ni Uma ngayon. Gabi ko na kasi nalaman na may lagnat na pala siya. Kung hindi ako pumasok nung time na yun. Kasi lumala yung pakiramdam niya ba, parang hindi na siya halos makabuka yung mata niya ba, hindi niya halos kasi parang inaantok, tas tulo yung sipon. Sabi ko kay Martin, dito normal, baka may infection na to sa baga. Kaya dapat magtawag tayo na agad ng doktor. Papuntahin dito ba? Lang nila kung anong nila sa ni Uma. Sabi naman ng doktor, tawag na lang daw ng ambulansya. Tapos sabi pa ni Madam na mayroon pa siyang isang comment pala dito. Sabi pa niya na dalawa tong comment niya Sabi pa niya sa isa niyang comment, "Hi, sorry ha, pero wag mo siyang pakainin ng biskwit o cookies o tinapay kapag nasamod yan, pwede niyang ikamatay." Alam po ninyo, ma'am, hindi ko pa sinabi na pinakain ko po si Uma ng biskwit or cookies. Hindi ko po yan siya pinakain ng ganyan dahil ayaw niya pong kumain ng ganyan dahil sa ngipin niya. Ayaw po ni Uma kumain ng ganyan. Kaya hindi ko po yan siya binibigyan ng ganyan. Sino po nagsabi sa inyo na binigyan ko siya ng ganyan? Cake po yung binigay ko sa kanya, hindi po yung cookies o hindi yung biskwit. Kung ano po yung sinasabi ninyo. At yun ay kinain niya kunti lang, ilang kutsara lang, tatlo, at yung 3 subo lang ata yun. Para lang magkalaman yung tiyan niya, kasi nga nag-alala na ako. Yun lang yung binigay ko. At hindi din niya naubos lahat, kunti lang din kinain. Dapat sabaw daw. Hindi nga pwede pakainin sabaw, ayaw nga niya. Kahit ano bigay mo, basta nilagnatin yan, ayaw niya talaga. Ayaw niya kumain. Basta once na tinamaan niya ng lagnat si Uma, ayaw niya talagang kakain kahit ano pang ibigay mo.
Once lang kung masama lang yung pakiramdam niya pero wala namang lagnat yan, kakain yan siya. Pero pag once tinabayan talaga ng lagnat, naku, hindi talaga, babagsak talaga yung katawan niya. Mamuntik na po yan siya na ano din, nung nagka-diarrhea yan siya. As in suka, grabe yung suka niya. At tas hindi siya umiinom ng tubig, di ba delikado ba yan sa mga matanda, no? Suka siya, grabe yung suka niya. Kaya yung time na yun, tumawag di kami agad. Ayaw nga niya magpadala sa ospital nung time. Tumawag kami agad ng ambulansya. Buti na lang naagapan talaga dahil muntik na maano si Uma nung time na yun, ma-dehydrate. Sabi ng doktor, buti daw nadali ba? Matanda ba yan no? Kaya sana po Ma'am Arlene, huwag po niyong isipin na ganun po yung gustuhin ko sa mother-in-law ko dahil nagmakamali po kayo. Hindi niyo po alam kung paano po ako nagdasal sa kalusugan ng aking mother-in-law. Hindi niyo po alam kung paano po ako nagdasal nung inoperahan po siya sa puso niya. Hindi niyo lang po alam gaano po ako kalungkot, gaano po ako nag-alala na medyo malayo yung hospital na dinala niya. Hindi ko siya mabisita palagi. Kasi kung dito sa amin, dali lang mapuntahan, malakad lang. Doon, ang layo, 1 hour, abutin ng 1 hour ng biyahe ng bus. Kaya, wag na wag po niyong sabihin po sa akin na gustuhin ko na mangyari sa mother-in-law ko dahil never po yan napasok sa isipan ko ang ganyan. Dahil alam ko po na malulungkot po yung mga anak ko, lalo ng asawa ko, lalo na ako. Bakit ko po yan gagawin sa mother-in-law ko na napakabait po niyan. Kaya nga inalagaan ko yan ng todo na kahit stress ako, inalagaan ko yan, inaako ko lahat yung pag-alaga sa kanya na ako lang mag-isa. Si Menal Martin, minsan lang yan makatulong sa akin, di magtrabaho yan. Ginagawa ko lang talaga lahat mag-isa. Kaya wag na po yung isipin na ganun po yung gusto kong mangyari sa mother-in-law ko. Pasensya na po kayo kung ano ako sa comment ninyo dahil hindi ko lang po matanggap na ganun po yung binintang ninyo sa akin na gustuhin ko mawala yung mother-in-law ko. Wag na po ninyong sabihin sa akin yan dahil hindi ko po talaga natanggap. Dahil yung mother-in-law ko po, mahal na mahal ko po yan dahil napakabait po niyan sa akin. Sa tagal ko po dito magkasama kami, noong hindi pa yan nagkasakit, hindi po kami nag-away niya. Nagkakasundo po talaga kami niyan at mahal na mahal po niya yung anak ko, lalo na si Michelle. Kaya, wag na po na wag sana mag-isip ng ganyan ba? Taka, hindi naman po 24 hours ko pinakita yung buhay namin dito. Inuuna ko nga yan siya minsan kasi sa mga anak ko. Inuuna ko siyang pakain. Inuuna ko luto yung pagkain niya kasi sa mga anak ko, kasi sa sarili ko. Tapos pagsabihan lang tayo ng ganyan ba? Kaya pasensya na po kayo kung masagot ko minsan yung mga nagko-comment dito. Lalo na pag about family na hindi ko po talaga kaya na hindi mag-react. Pasensya na po kayo. At sana po nagustuhan pa rin po ninyo itong video natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong palaging suporta sa akin. Sa walang sawang sa palaging panonood. Maraming salamat. At bukas po pupunta tayo kay Chin. Pero bago kami punta kay Chin, bisitahin muna namin si Uma. O si Martin na nga pupunta doon. Galing po kami doon kanina. 2 beses po kami punta sa kanya. O na bukas, si Martin lang pupunta kasi mag-asikaso sa mga bata. Bibisitahin po natin si Chin bukas. At yun lang po muna may share ko po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood. Bye! Living the highs and